Treasure hunting weekend, napakalayo ng lugar na ito mga katiyats at napakataas na bundok. Ito ay napadaanan lang namin, hindi ito ang aming punteriya. Pero dahil sa magagandang sign, kaya ibinahagi ko na lang sa inyo. Lalo na sa may-ari ng lupang ito or sa kaibigan ng may-ari, ay pwede niyong puntahan ito uli. At panoorin niyo ang video ito para meron kayong guide kung paano kayo mag-umpisa sa paghanap ng mga nakabaon na treasure dyan. Ako'y nagugulat sa magandang formation, kaya ito, analyze natin. So ito yung lapida. Napansin nyo ay makinis na makinis talaga ito. And then parang may cutting talaga, ginagamitan ng cutter. At merong biyak. So hindi ito natural sa lugar na yan kasi biniyak siya at nasaan na yung kabiyak niya. Kung nature lang ang nagbiyak niya, dapat nasa tabi lang niya yung kabiyak. Ngayon nawala, ibig sabihin dinala ito galing sa isang lugar at nilagay dito na palatandaan. Man-made na ito, itong pagkabiyak na ito ay man-made kasi nawawala ang kapares niya. Ngayon, lapida marker, try nyo lang ang lapida. Ang ibig sabihin ng lapida ay merong binaon sa baba nito. Kahit anong lapida, alangan namang magbaon ka doon sa unahan tapos ang lapida mo ay nasa ibang lugar. Ang lapida, meron palang maliit na diamond sign diyan. Dito merong manipis na triangle. Ang meaning ng lapida ay sa baba talaga niya, kung saan ibinaon. Ang lalim ng mga lapida ay 2 to 4 meters. Yan, at sa unahan nito ay napakaraming rock formation. Kaya sa tingin ko legit na treasure site ito. Ang maganda dito sa lapida na ito ay merong sign na siya ay man-made. Yung biyak, sadyang biniyak yan at nawala yung kaparis niya. So ibig sabihin medyo malayo ang kaparis niyan. Nilagay lang siguro yan dyan para talagang gawing marker. Okay, at dito sa kanyang harapan ay merong mga dots. Pwedeng distansya ito or lalim. Merong 4. So pwedeng 4 na metro or 4 na metro ang lalim. Pero ang lapida sa nasabi natin kanina ay sign ng under treasures. So under sa lapida ang unang hukay. So yun naman na bato yung dinidetect ni Invisible Man ay parang arrowway. Ito naman ay parang ulo ng aso ito na naputol. Ayan, merong ilong. Ang aso ay tagamantay ng treasures, kaya pwedeng merong danger kunti, pero hindi masyadong danger kasi kung poisonous ay mga ahas na sign. Pero kung aso, ano lang talaga siya, tagabantay or guard dog. Ibig sabihin, meron ding kunting mga sorpresa kapag natagpuan nyo ang item. Kaya ingat lang kayo. So ito ang ating analysis sa dog marker. Okay, so itong bato na hugis ulo ng aso ay nakatingin pababa. Ito yung kanyang ulo. At sa may ilong nito, dito na yung may butas dito na banda, natakipan lang yan ng dahon, ay papunta yan dito. So dalawa lang ang direksyon ito. Pwedeng sundan itong sa ilong. Ang direksyon yan ay dito papunta. At itong butas. Ngayon ang layo nito ay hindi na to aabot ng 9 meters. So nasa formula natin ito na 357 na distances.
Ang aso, ang ginagamit niya sa paghanap ng bagay ay ang kanyang pangamoy or sense of smell. Kaya ang ilong ang malaking basihan sa pag-decode ng mga bato na hugis, aso ang ulo. So ito lang ang ating dalawang punteriya, ang ilong na direksyon at ang butas sa may kanan na bahagi ng ilong. So 357 distances natin yan. Hukay sa 3, tisdig sa 5 at 7. Okay, ang site na ito ay maganda kasi sunod-sunod ang mga marker. Ibig sabihin pinapasa-pasa, so kung ganyan ay meron talagang ibinaon. Okay, ating tingnan yung butas sa may ilong. Ito yung ilong ng aso at yan. So distansya lang tayo, mga 5 meters at just 7 and 3. So 357 formula galing sa ilong ng aso. Magandang site ito kasi mga counter sign, marami. Nagka-counter ang mga bato. Pero hindi ito madali. Kailangan nyo talaga dyan ng magaling nyo na analyzer, mga ka-TH. Kasi ako'y napadaan lang dito at siguro hindi na ako makakabalik pa kasi napakalayo ng lugar na ito. Kaya ginawan ko ng video, baka mapanood nyo ng may-ari ng lupa. Ito, napakagandang marker. Ito yata yung pinaka-central marker niya. Merong sign dyan sa harapan. Ayan, oh. Para siyang isda na may bunganga. Ayan. At sa gilid niyan, merong mga sign at sa ibabaw. Kaya maganda. Magandang lugar ito. Kaya nga lang limited ang ating time. Napadaan lang kami dito at hindi ito ang sadya namin pero maganda talaga. Ayun, si Invisible at Pendulum. Busy sa pag-detect ng mga bato. Baka may laman. Ito'y matataas na bundok sa parting Surigao del Sur ito. Hindi ko lang nakalimutan kung pangalan ng lugar. Pero ayan, oh, klarong-klaro yung man-made yun na marker. Okay, so para uh, mayroong hint or mayroong lead ang ating mga katiyat sa atin bigyan ito ng ilustrasyon. Sa lahat ng mga bato dito mga katiyats, ay ito lang ang may klarong marka. Yan. Ito ay parang tipak lang to. Pero ang makapag-legitimize nito talaga ay itong sign dito ito. Merong dyan, parang half moon na kaganyan. And then sa ibabaw ng bato ay sa ibabaw niyan merong dalawang bilog at isang triangle. Kaya sa tingin ko ay legit ang marker na ito. Meron pang makinis na malapad to. Ito ay mga palatandaan yan na man-made. Ito ay kinakating ito. Parang yung lapida sa unahan, yun ay makinis. Pakagaling yan dito. Okay, so itong bato na ito, tingin ko dito sa harap na itong letter C na nakataob. Kasi sa unahan ay merong ganyan na. Dito lang na bato yan, nakatatak. Okay, atin puntahan yung nakataob na C at yung iba pang sign sa ibabaw ng napakalaking bato na ito. Sigurado ito ang pinaka-importanting marker sa lugar na to. Malapit lang din ito sa aso ay meron siyang parang half moon na ganyan and then binutasan ang gitna. Ayan. So pwedeng treasure under the rock ito. Pwedeng dito lang. Under sa kanya. Ang gawin dyan ay hukay muna dito sa front and then mag-L tayo pa ilalim. So, ganyan lang yan. L na hukay.
So ito yung ano ng bato. Ito yung bato. Ito yung under sa kanya. Dito tayo dumaan. Yan. Para ang bato hindi mahulog. So lalim niyan 4 to 5 meters bago tayo mag-L. So L tayo diyan. Yan. Nasabi ko na legit marker ito. Itong half moon or C kasi sa ibabaw nito dito sa itaas ay narito yan yung may triangle pa yan. Ayan yung triangle, nakaturo yan pababa at ang baba niyan ay yung may half moon or C na may dot. At hindi lang sa unahan nito, dito banda ay merong ito oblong ito na hole, dalawa, manipis yung isa, at sa baba nito dito banda ay narito yung C na parang mata ganyan. So ibig sabihin ay meron talagang nakabaon diyan. So ang pagbasihan natin ay yung triangle dito sa unahan, yung triangle nakalagay, nakuturo siya dito, and then yung itong half moon or mata or C ay treasure under yan or treasure in front. Pwede rin treasure inside the rock. Kaya gamitan nyo ng detector ang bato, o kung wala kayong detector, pukpukin nyo lang ng maso, baka tutunog at matamaan yung hollow chamber. At ito yung ibabaw ng bato mga katihets, papakita natin. Ito yung sa itaas ng nakataob na si half moon, merong isang malalim na oblong, hindi circle, at merong mababaw at triangle sa ibabaw nito. At sa kanyang gilid naman ay napakalapad at napakakinis. Ayan o. Kaya dinetect natin, wala siyang laman pero pwedeng ito'y guide or arrowway kasi matulis ang dulo niya. So sundan nyo lang ang dulo. Kailangan talaga nyo ng metal detector dyan kasi kung saan nagtuturo ang mga sign, doon kayo mag-detect. Alright, so hanggang sa muli mga katihets, kami magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.